Mahirap sagutin ang tanong na ito, pero, kailangan na rin nga sigurong sagutin natin. Ang tanong po na, ano ang tyansa ngayon ng mga low-wage workers na makapasok sa Canada with the new immigration plans for 2026, 27, 28? 2026 ang mag-focus tayo kasi yun po namang 2027, 2028 usually mababago pa yan dahil next year may bago na naman silang announcement. So, bumaba po ng 37% ang target para sa mga foreign workers. Kung dati-rati po ay 367,000, for 2026, 230,000 na lang. That's 37% reduction ng foreign workers. At anong tsansa ngayon na mga low-wage workers ay maka-apply? Mas lumiit po ang tsansa. Meron pa rin pong maliit na window kung di na nila babaguhin ang restrictions. Kasi ang existing na restrictions ay yung unemployment rate, dapat huwag aabot ng 6%, at ang employer ay may cap, hanggang 10% lang ang pwedeng kunin outside Canada. So with that, ano na lang ang pwedeng pumasok sa Canada? Definitely po ang mga exempted sectors. Exempted sectors, katulad po ng agri and food industry, at saka yung healthcare para sa mga hospital, nursing home, etc. And construction at mga trades na kaugnay nito. So, yun po ang pupwede kahit low wage. At merong ibang trabaho na naa-allow silang itaas po yung sweldo from low wage ay tinataas nila into high wage. So, in that case, hindi na siya low wage. Magiging high wage na siya. So, nakakalungkot guys ang sitwasyon na ito, pero kailangan din nating unawain na ang vision ng nasabing new plan ay bigyan muna ng pagkakataon na maging permanent resident ang maraming nandito na sa loob ng Canada. Kaya nga po, malaki pa rin ang bilang ng permanent residency target, 380,000, bumaba lang ng konti sa dating 395,000. It's because ang vision ng nasabing plano ay i-stabilize muna po ang temporary resident numbers in Canada. And who knows, baka makalipas ang 1 o 2 taon ay magbago uli po ang takbo ng pangyayari para sa ating mga low-wage workers. So yun ang katotohanan guys. Yun po ang impormasyon. Thank you for watching. Si Ate Menji po from Toronto.